testigo tayo, no? Under oath din, na kumbaga dinodoktor natin yung dokumento after ng delivery, salang inodoktor yung dokumento, which sinabi niya, no, kay admin mismo na alam niyang mali, pero yun ang practice natin. Hindi ka na-bother? Actually po, doon po kasi sa proseso po, matagal na po practice nga po. Hindi na po na... personally po. Yeah, Mayor, sorry to interrupt. Yes, hindi pwedeng pag sinabi mo na practice na yan. Good morning po. I'm Maria Dolores Janet Bawalan, former BAC member until March 31, 2023. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Maria B. Cabrera, former member of Regional Awards Committee 2022 until March 1, 2023. So, Ma'am Janet, March 2023 po kayo. March. So, then si Miss Cabrera is March 1, 2023. Sabay po kayo? March 31 po ako, 2023. March 31. Ma'am, when did you start as a BAC member, Miss Bawalan? Matagal na po, Mr. Chair. How long? You started when? With previous administration po. Anong year po? Hindi po na po. Pero matagal na? Opo, medyo po. Please recall na lang po. Ako po. Now, you have an affidavit? No, submitted to the Office of Mayor. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So, do you willingly attend this hearing to testify? Yes, Mr. Chair. Have you taken your oath, ma'am? A while ago po. Have you taken your oath? Yes po, Mr. Chair. Thank you po. Anyway, whatever will be your testimony to this hearing and to the next proceedings will be, since you have taken your oath, pwede na po na kahit hindi na kayo gumawa ng affidavit for as long as you stand by what you will testify in this hearing. Yes po. Thank you. Admin matters muna pala. We have received a copy of from Elizabeth Asuncion. She is the owner of the gasoline station, which is also part of this investigation, and he has to be excused because he has a prior commitment, no? But of course, he mentioned that I am humbly requesting that my appearance be rescheduled to a later date and to allow me to submit copies of the aforesaid documents for the period of July 1, 2022 to December 31, 2023. So, COMSEC is directed to invite once again Elizabeth F. Asuncion in the next hearing. No time, Mr. Chair. A letter also received by COMSEC from Edgardo Bayan with a medical certificate asking this committee for him to be excused in today's hearing. He's one of the complainant for the information of the members of this committee. So COMSEC is directed to once again invite Mr. Edgardo Bayan in the next hearing. Noted, Mr. Chair.
Anyway, let us proceed with the period of interpellation. Since Ms. Bawalan and Ms. Cabrera is this is your the first time that you join this hearing, the chairman will just ask you about the issues that you can raise with regards to the transaction being made in the municipality of Silang Cavite in the period of since you're part of the Bridge and Award Committee that time. No? Ma'am, we made, no, the COMSEC made a summary with regards to your affidavit. And can you state why, in your statement, that there has never, BAC has never been convened regarding the procurement of food supplies under small value procurement? Please. For small value procurement po, hindi po kami nagmi-meeting po. Hindi kayo nagbibid? Opo, kasi below 200. Opo. Below 200? Opo. Mr. Chair. Okay. But, anyway. Tapos yung isa pa, BAC or back documents including reson notices were only brought to your office for signature after program or event had taken place? Yes po, for year 2023 po. Year 2023? Opo. So, you, ano ba, nag-retire ka o nag-resign? Nag-retire na po. Hindi ko pa po natapos yung aking yung dapat 65 years. Nag-early retirement ka, hindi ka Ganun na po okay. yan, Mr. Chair. So that you're telling this committee that question of reson notices, pinipirmahan mo po, even the program or event had taken place, ibig sabihin na after. Yes, Mr. Chair. So when was that, ma'am? Kasi you retired March 2023? Yun lang po kung ano lang yung dumating po sa office na nandun pa po ako, Mr. Chair. As far as you remember, anong mga ano yun? Mga reso at saka notices? Do you have proof on this? Yun po sa yung fiesta ho, yung sa string lights at saka sa flowers, ba yun? Fiesta noong 2023 po. That was when? Fiesta Bowl po yun is January 28 po. So January before you retire? Yes, Mr. Chair. So, ito rin po yung subject ng discussion na nakaraan. Yes, Mr. Chair. So, paki-detalye mo, ano talaga nangyari doon? Just to please explain it para malinawan na po yung committee. Dinadala na lang po kasi sa office yung mga papipirmahan mo na reso. Tapos, hindi na po kami hindi ko na po ma-check po kasi po lagi po silang mga nagmamadali at pagka ho i-check ko pa po yun, pag ho nag-question ho ako, lagi po akong lalabas na kumukontra or hindi ho nasunod. Parang ganun na rin ho, Mr. Chair. Okay, anyway, the town fiesta was January. The town fiesta was February, but although the fiesta ball was January 28 po. January 28. Yes, Mr. Chair. So when was the document was sent to you? Kasi ang claim mo is after the event na po. Yes, Mr. Chair. So kung January 28 yung fiesta, you retired March 31. When was that? It was sent to my office mga February po. Who sent that The backsec po. Sila po ang nagdadala ng... Who is the backsec that time?
Miss Cherry Lynn Paredes. Sorry? Miss Cherry Paredes. Miss Cherry Barretes di Bacsec. Yes, Mr. Chair. Kasi siya lang po ang, being the Bacsec, siya lang po talaga ang allowed na magdala or mag-send sa office na sa mga back members. Is Cherry Barretes present? Yes, ma'am. Do you confirm, ma'am, the allegation made by Miss Bawalan? Mr. Chair, good afternoon. Good morning. All documents will be transmitted to back members for their para po ma-check po nila yung mga documents before they going to sign it. Yeah, the question is, you brought or you sent the documents after the event. Mr. Chair, I have staff po na nagdadala din po sa kanila ng documents. Yeah, but my question is, please answer directly my question. Did you send the document to be signed by the back members? Yes, Your Honor. Prior or after the event? Pagkatapos po, bali na-post po kasi yung event na late na po siya. So, Say natin. Yes, po, Diretso lang po. Ay, ikaw kasi napaka-defensive mo eh. Ang tanong ko po, yes or no lang, did you send the document after Yes, or Your Honor. before the event? Pagkatapos po ng event. Pagkatapos ng event. Kasi alam na po namin na series, siguro panood mo naman, di ba? Inamin na po ni Mayor na may problema kayo doon sa posting and everything, di ba? Kaya it follows na late talaga yung mga notices na pinipirmahan ng mga back members. Tama? Yes po, Your Honor. Before we proceed, let me acknowledge the presence of representative for the 8th District of Cavite, Rep. Aniela Tolentino. Thank you for coming, Kong. So again, you confirmed that after the event. Yes, Your Honor. Okay, sino po nagdadala ng mga dokumento doon? Minsan po yung staff po ng back secretary. Sino yun? Si Ariel Mejia po. Ariel. Yes po. Is Ariel Media? Mejia. Is Ariel present? No, Your Honor. Why? He was not invited. Yes po. Comsec, please invite Mr. Ariel Media. Mejia in the next hearing. Yes, Naman, kasi lang tanong pa. please proceed. Ma'am Dolores? Yes, Your Honor. Ilang years na po kayo na nagtatrabaho as a government employee sa munisipyo? Sa silang ko, mga 30 mahigit na po. 30 plus years old, mahaba na experience siya. Yung sa back nyo, nung nagpunta kayo sa composition ng back before the prior pa rin nung dating administration, ilang taon na kayo sa back? Medyo matagal na. More than Hindi ko 10 years? Siguro po. More than 10 years sa back. Anong position niyo sa back? Member lang po. Member ng back. For those 10 years? Opo. Okay. So, before pumasok si admin as back chair, sino ang back chair na? Das kung naano ko si Mr. Romeo Alilio. Okay. Nakailang back chair na po kayo? Since nung maging member kayo ng back? Hindi po ako nag-chair. Hindi, nakailang members, nakailang back chairman na po ang na-experience nyo since naging member kayo ng back? More than 2, 3? Siguro po tatlo. So, meaning, na-experience mo na lahat sa Bigyan Awards na sa back, no? Kung paano ang tamang proseso. Medyo po. Okay. So, kailan po kayo pumasok yung kay admin? Admin, kailan ka pumasok sa silang as admin? 2022 po, Your Honor. Kailan tinopost yung back nyo? Hindi ko po alam yung exact date. Pinasa na po namin sa Comsec yung executive order. Pero around, if I'm not mistaken, August. 3 months after pa po si Mayor.
Sa pagkakatanda ko po, Mayor, check ko na lang po yung executive orders. Yung po exact date, hindi ko po sigurado po. Pwede pong i-check ko na lang po sa executive order para hindi na po So, magkamali. ibig sabihin, Pero around that time po. 3 months, no? Pinalitan natin yung back chair. Who was the previous back chair before si admin? Kung hindi po ako nagkakamali, si Sir Romy Alilio. Alilio. Opo, pero po nag-resign po siya nung napalitan po yung mayor. Isang na bakante. Napakante po yung ano po. Thank you, napakante po. Okay, ma'am. So, nanggaling kayo sa 3 previews ng mga back chairman or 4, no? Ito bang nangyayari dito? First time nyo na-experience? Or nangyayari din paminsan-minsan dati? Itong ano lang din kasi wala naman ho kaming na-experience dating ganito ho. First time? Yes po. Okay. Ma'am, excuse na. Admin, may mga affidavit sila, no? Na nadi-deliver natin, nalita mga dokumento, hinahabol ang dokumento. Di ba? Can you confirm on that one? Yung sa case po namin dun sa Ombudsman, sa flowers and string lights, yung posting po talaga namin is late. No. Why? Actually po, pinrocess po kasi ito after makiusap nung tao ni Vice Mayor Carranza na i-process yung, kasi po ang namahala po ng silang Genubol is si Vice Mayor Carranza. Yes. Okay. As you have the responsibility as a back chairman. Yes, Kung nakiusapan ka, ba't ka pumayag? Para po dumaan sa proseso po. Hindi tamang proseso nga yung ginawa nila. Yes po, may lapse po pero base po dun sa counter affidavit po namin sa Ombudsman, substantial compliant po kami. Base po sa... Actually, nangyayari naman yan. Galing ako sa executive then before naging congressman. Yes po. We have some emergency purchases, no? Pag-misa-misa. Pero hindi talaga inaalaw sa batas yan. No? Anyway, ma'am, yung time nyo na itong 1,500 na transactions ba to? Tama ba? Hanggang ano lang po ako. Sa back po is hanggang March 31, 2023. Okay, so August, September, October. For your 8 months under sa kanila, no, as back chairman, as member, ano mga napapansin mo irregularities based on their affidavit? Noong naman noong 2022, walang ano ho, kasi as per ano nga ho ng COA, wala naman ho kaming naging problema. Nito lang yung pagpasok ho ng 23, yun na nga ho nakakita namin yung late na posting sa futures. Late documented. Laban yung procedure, mali lahat. Now, sa experience mo, more than 10 years. So, if you think in 2023 na pag-purchase, mali lahat. Ganun na nga po, Mr. Ch. So, nung nalaman mong mali, anong ginawa niyo po? Ano po, yung kahit naman po kasi yung question nga ho namin, tanungin namin, pero dahil ho pag nagtanong ako, lagi hong lalabas na kontrabida po. So, pahay ka na lang. Tinakot ka ba? Parang ganun ako kasi ho, gusto ko man yung dito. Napilitan na po ako. Napilitan ka na. Pero, nag-resign ka pa din? Dahil hindi mo na kaya? Parang ganun na ho, hindi ko na ho nakaya. Napilitan po ako mag-retire ng early ho. Hindi ko na ho inahintay yung age 65 ho. So, the same thing. Tinatakot ka nila dahil baka mawala ka ng trabaho, pero nung hindi mo na kaya, nag-retire ka rin. Yes. So dapat, since January, nakita mo hindi tama proseso, talagang hindi niyo po pinayagan. Sino nalakot po sa inyo? Sabi niya. Please repeat. Sino po nalakot sa inyo? Ba't po kayo, feeling nyo natakot kayo? Feeling ko kasi sa inyo? Yun yung lalabas ko na parang ako ang kalaban, kontrabida. Feeling ko po, yung huwag kayo matakot, ma'am. nai-stress po nandito ako. si General ako po.
Kaya niya. stress na po Na-stress ako. ka na. Sobrang na pong stress ho na inaabot ko po. Ma'am, yung nararamdaman yung ganyan, sino nakakaalam? May sinabihan ka ba? Asawa mo, anak mo, or what? Wala po, hindi po alam ng, yung mga dati po, nung una pong hindi po alam ng pamilya ko. So, sinarili mo talaga? Parang gano'n na ho. Nagkakaroon na nga ho ako ng acid reflux. Okay. Thank you, ma'am. Alvin, can you comment on that, please? Your Honor, kahit kailan po hindi ko tinakot si Ma'am DJ. Hindi mo tinakot? Hindi po. Sinubuan mo ng dokumento? Alin pa? Sinusubuan mo sila ng dokumento? Pag po kasi small value, talaga pong hindi na po kailangan ng major. Yeah, I know. I mean, yung more than, yung kailangan ng proseso. Kasi there's some, procurement here, na-deliver, after delivery, di ba? Siyempre, para bayaran yan ng gobyerno, may acceptance yan, di ba? In-accept na, saka palang gagawin yung dokumento. Is it true? Yes po, base rin po sa counter affidavit namin sa OMB. Is it true? Talaga pong may lapse po dun sa posting namin sa PhilGems. Madami. Hindi ko lang po alam, pero hindi naman po totoo yung lahat. Yeah. Hindi ko sasabi totoo. Kasi ginawa niyo proseso sa procurement, puro negotiated lumalabas Pag po small value po. Yeah, I know. I mean, yun sa big. Kasi nga, late posting lagi So meaning, may kausap ka ng supplier, na-negotiate mo na, pag-deliver niyan, accept, bayad, saka mo gagawin ng dokumento. Yung pong dun sa case namin na sa flowers and string lights, late po yung documents po. Ilang cases yung disalaw ng COA based on that kind of procedure? Base po sa aming record, sa pagkakaalala ko po, 2 transaction po, yung may notice of disallowance na. 2 lang? Opo. Yung may notice of disallowance na. 2 pa lang? Opo. Yan yung 2023? Opo, 2023 po worth 60,000 and 90,000 po. Okay. COA? May COA po? Sino po? Good morning, sir. Hello, good morning, sir. Sir, can you confirm 2 lang ang disallowance sila for 2023? Doon po sa mga documents pa lang po na nasubmit, 2 pa lang po yung na-issue na ND concerning po doon sa Silang Renewable. Okay. Sir, kayong resident doon sa Silang? COA? Sino ba resident natin? Good morning po. Ako po, Mr. Chair. Ano pangalan? Wilfredo? Tanong ko lang, as COA, kasi syempre present ka rin pag may mga bidding, di ba? Nagpe-present tayo dyan, documentation. Alam mo nangyayari yan? Yung late posting, late documents, delivery mo na, alam mo? Bali po, Mr. Chair, I assume po sa September 2023 sa Silang. Who's the previous COA? Nandito ba? Hello po, Mr. Chair. Ako po. Ay, ikaw, okay. Ikaw na pala. Okay, so, alam mo, nangyayari yung ganyan? Hindi po. Hindi mo alam? Tama. So, as a COA, tama ba yun? Na-deliver mo na bago dokumento? Siyempre po, hindi po. Hindi tama? Tama. So, based dun sa ilang transactions, yung ganyan, pwede mo lang malaman kasi 2 lang yung submission nyo Kaya yung pala ka na-flag. Ilang transactions ang nangyari sa inyo na late documents na unang delivery? So, I mean, si admin, sorry. Huwag ka. Apo, yung pagkakaalala ko po, yung 2 ND lang po yung 2 transaction po na 60 at 90 yung may ND. Pero yung ibang transaction po, AOM pa lang po. Yeah, ano reason? Nang alin po? AOM. Yung late posting din po. Late posting. Apo. Kasi may 135 transactions ang late posting. Ibig sabihin, 2 pa lang ang na-flag ng COA. Tama? Yes po, yung may ND yung pa lang. 133, ginagawa niyo may papel? Hindi po, nasubmit na rin po namin lahat ng vouchers sa COA. So yung 133 na hindi pa na-check ng flag ng COA, ang nangyari nito, delivery rin bago papeles. Am I correct? Hindi ko po sure. Mostly po yung late posting po. Late posting. Late posting sa PhilGems. Anong problema? May problema ba tayo sa ganyan?
O nag-forum shopping na muna tayo bago tayo mag-post? Dalawa lang yan eh. Kasi pag mali ang post, kaya may proseso tayo sa gobyerno. Ginagawa nila chairman yan ng batas natin. So transparency yan eh. Pero kung isa, dalawa siguro pwedeng nagmamadali kayo. Siyempre, di natin may iwasan yan na piyesta, kailangan mo ng bulaklak. Eh, malalagta yan pagka 28 days pa, anything or what, no? Pero 133, kumbaga nawili kayo sa ganyan transactions. Eh. Anong reason? Actually, Your Honor, nung nagka-AOM nga po kami, pinatawag ko yung municipal accountant and the other key personnel dun sa pag-disperse ng pera. So, ang paliwanag nila sa akin, ito po kasi yung naging practice ng past administration bago kami pumasok. Okay, that's the practice before. Yes po. So, kahit mali, susundin nyo? Nung ano po kasi, nung hindi pa na-flag down ng COA, akala po namin tama. Kaya po nung na-flag down na ng COA, binago na po namin yung process. Akala nyo tama. You've been given a sensitive position by your brother. Hindi pwedeng akala mo tama. Yes. It's your responsibility na alamin ang tama to protect your mayor. Yes po. Except kung inuutos ng mayor sa'yo, nagawin mo yun. Wala po. So sarili mo pagkakamali? May lapse po sa procedure talaga sa posting. Yeah. Doon po sa mga ikaw transactions. admin, ikaw pinakamalaking responsibility dyan as back chairman. Yes po. Hindi ba natin sinasabi rito na magkapatid kayo ni mayor? Yes po. Di ba? The mere fact na sabihin mo, practice dati yan, ginagaya nyo lang, which alam nyong mali. Mayor, have you been to other positions before being a mayor? Yes po. Before nag-mayor po ako, naging ano muna po ako, sa government po. Yeah. Naging security po ako sa Sangguniang Panlalawigan. Unang trabaho ko po. Security? Yun po yung item ko po. Okay. Security po. Pagbukas sa pintuan. Tapos po naging board member po. After board member, mayor na? Mayor po. One term po. Tapos nag-ano po. So, hindi kami nag-executive, no? Kasi ang board member, ano yan eh? Sa legislative po. Yes. So, first time mo? Yes po. Okay. So, first time mo nag-executive, kinuha mo yung brother mo as admin, which is talaga, kailangan mo trusted yan eh. Naintindihan ko yan. Nandiyan ang tiwala mo, kapatid mo yan. No? Pero, yung pagpapatakbo ng munisipyo or city, no? Sila yung city, no? Munisipyo, no? Pinagkatiwala mo sa kapatid mo, di ba? Yes po. Ano naging experience niya sa trabaho niya at binigyan mo siya ng ganung kalaking responsibilidad? Explain ko lang po kasi po yung, if I may po, pwede po mag-explain. Yung pong nakalaban ko po kasi since 1986. So ang tagal na po kasi nila sa posisyon. So nung pag-upo po namin, talaga po nahihirapan po kami na sa mga department heads na pumili po kung sino po yung pwedeng upo sa back. So ang trusted po talaga na pagkatiwalaan ko po yung pong kapatid ko po. Kasi wala naman pong express prohibition po sa batas na bawal po ang kapatid sa back. At base po sa ano po, naging LSA rin po siya. Nagtrabaho rin po siya ng as LSA sa Sangguniang Panlalawigan po. Tsaka po naging tumayo pong board of director o manager po no aming pong real estate company po. Okay. Yung pagiging admin, walang problema yan eh. Kasi nga managerial yan eh. Yes, hawakan mo yung tao. Ang sinasabi ko yung sa back na position. Yes, kasi any department heads, no? Basta department head ka, pwede ka maging chairman ng back. Yes po. Okay. Ang tataka ko nga lang, sabi ko nga, nag-back chairman siya, nandito, may testigo tayo, no? Under oath din, na kumbaga dinodoktor natin yung dokumento after ng delivery sa lang inodoktor yung dokumento, which sinabi niya, no, kay admin mismo na alam niyang mali pero yun ang practice dati. Hindi ka na-bother? Actually po doon po kasi sa proseso po, matagal na po practice nga po. Hindi na po na personally po. Mayor, sorry to interrupt. Yes, hindi pwedeng pag sinabi mo na practice na yan na mali ang proseso, pag upo mo gagayahin mo. Apo. Kaya ka siguro nanalo dahil nagsawa sa proseso natin. Pero kung gagayahin mo, ano pinagkaiba mo? Kaya po nung
may answer po. Kaya po nung na-flag po kami ng COA po na mali po yung proseso, agad po namin kinama after po nung na-flag po kami. Yeah, this is 135 transactions Yes, there, bago mo nalaman. Kasi so, meaning, kung hindi kayo pa-flag ng COA, itutuloy-tuloy nyo lang yung ganyan proseso. Sa iyo nang galing. Yes, Kaya po. nyo binago dahil flag na kayo. Yes po, na-flag po kami. So kung hindi kayo flag, tuloy-tuloy lang transaction nyo na ganito. Most likely po, late pa rin po yung posting po. So which is, alam mo naman, diba, sa procurement law, bawal, admin. Yes po. Oh. So, may pagkukulang, may mali. Alam nyo may mali. Yes po, may lapse po sa posting. Okay. Sige, that's all muna, Chairman.